Ang American thriller movie na pinamagatang Obsession ay ipinalabas noong 2019. Tungkol ito sa isang lalaki na sinapit ang mapait na wakas dahil sa pag-angkin ng pag-ari ng iba. Sakay ng isang bus ang lalaking nagngangalang Sunny, papunta ito sa Louisiana Bayou para mag-apply ng trabaho at hanapin doon ang kanyang kapalaran. Nang makarating sa destinasyon, pumasok si Sunny sa comfort room at nag-ayos sa sarili. Pinuntahan niya ang shop na inirekomenda ng kanyang kaibigan na naghahanap ng mekaniko. Nakausap ni Sunny ang manager ng shop at sinabi ng manager na may nakuha na silang bagong mekaniko, pero ang totoo, hindi lang nagustuhan ng manager si Sunny. Nalulumong lumabas si Sunny sa shop at naghanap pa rin ng mapapasukan, subalit wala itong makita hanggang inabot na ito ng dilim. Dahil hindi niya kayang magbayad ng lodging house, naupo na lamang siya sa isang sulok para doon magpalipas ng gabi. Samantala, sa isang kalye na malapit sa kinaroroonan ni Sunny, isang matanda ang inatake ng patalim ng isang lalaki. Lumaban ang matanda pero hindi siya tinigilan ng lalaki. Nang akma na nitong sasaksakin ang matanda, dumating si Sunny. Nagtakot ang lalaki at mabilis na tumakbo. Nagpasalamat agad ang matanda na si George sa pagligtas sa kanya ni Sunny mula sa holdupper. Nag-alala naman si Sunny nang makita niyang nasugatan si George sa katawan. Ilang sandali lang, dumating ang mga pulis at ambulansya. Sa pag-iimbestiga ng pulis, sinabi ni George na hindi niya kilala ang holdupper na umatake sa kanya. Maya-maya nag-aalala namang dumating ang asawa ni George na si Larissa, isang Russian at mas bata kay George. Ipinakilala ni George si Sunny na nagligtas sa kanya at agad namang nagpasalamat si Larissa. Nang malaman ni George na naghahanap ng trabaho at walang matutuluyan si Sunny, niyaya niya ito sa kanilang bahay para kumain at mag-usap. Matapos nilang kumain, nabanggit ni Sunny na magaling siya sa pag-aayos ng mga sasakyan. Nagkataon namang may farm repair shop si George na isinara muna dahil sa hindi na kaya ni George ang mabigat na trabaho, kaya inalok niya si Sunny na maging mekaniko sa kanyang shop. Natuwa si Sunny sa narinig kaya tinanggap agad niya ang alok ni George, subalit hindi maiwasan na mapatingin si Sunny sa magandang asawa ni George. Habang nasa kwarto ng bodega si Sunny, naririnig niya ang usapan ng mag-asawa sa kabilang bahay. Nag-aalala si Larissa na nagtiwala agad si George sa isang tao na hindi pa nila lubos na kilala. Sinabi ni George na gusto lang niyang tumulong sa tao dahil naranasan din nila ang maging mahirap. Kinaumagahan, itinuro ni George ang shop na pagtatrabahuhan ni Sunny at mga gagawin nito. Agad namang nagsimula si Sunny na mag-ayos sa shop. Sa pagdaan ng mga araw, napapatingin si Larissa at nakikita nito na masipag at marunong sa trabaho si Sunny. Ganun din si Sunny na nakasunod palagi ang kanyang mga mata sa angking kagandahan ni Larissa, hanggang mahalata na ni Sunny na malimit siyang pinagmamasdan ni Larissa, at sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, ramdam ni Sunny na may pagtingin sa kanya si Larissa. Isang gabi na maalinsangan, lumapit si Sunny sa bintana para magpahangin at nakita niyang nasa may bintana din si Larissa na parang nababalot ng kalungkutan dahil sa mga bagay na hindi na kayang ibigay pa ng kanyang matandang asawa. Minsan habang nasa shop si Sunny, pinagsabihan siya ni Larissa na kung gusto nitong tumagal sa trabaho, ay tigilan na ang patingin-tingin kay Larissa. Sinabi ni Sunny na wala siyang ginagawang masama dahil nahuhuli din niya si Larissa na tumitingin sa kanya. Napangiti si Sunny. Alam niyang kinakabahan lang si Larissa pero halatang gusto rin nito ang nangyayari. Itinuring na ni George na parang pamilya si Sunny kaya tiwala ito, pero lingid kay George habang magkakasama sila. Lihim nang nagkakaunawaan si Sunny at ang kanyang asawa. Isang gabi nang matapos silang kumain, nagyaya si George ng inuman at inutusan si Sunny na kumuha ng baso at yelo sa kusina. Habang naghuhugas ng mga pinggan sila Larissa, dumikit sa kanyang likod si Sunny at hinawakan ito. Nagulat bahagya si Larissa pero wala itong ginawa para tutulan ang ginagawa sa kanya. Pagkus nagugustuhan pa nito ang kapanahasan ni Sunny, hanggang sumigaw na si George kung bakit ang tagal kumuha ng baso si Sunny, saka pa nito binitiwan si Larissa. Naging sigurado si Sunny na gusto rin siya ni Larissa at hindi na ito mapakali. Ibig nitong tuluyan ng maangkin si Larissa. Naisip niya ang pulang kotse na planong iregalo ni George kay Larissa. Naghanap si Sunny ng piyesa ng kotse para maayos na ito. Ipinabili kay George ang piyesa sa isang malayong car part supplier. Laking tuwa ni George na may nahanap na piyesa si Sunny kaya nagmamadali itong umalis. Tinanong ni Larissa si George kung saan ito pupunta at sinabi ni Sunny na may bibilhing piyesa ng sasakyan at mga 4 na oras pa bago ito makabalik. Paalis na sila Larissa nang pigilan ito ni Sunny. Nabigla sila Larissa at maya-maya ito na ang kusang lumapit at nagpaubaya sa ibig mangyari ni Sunny. Nang makabalik si George, sinabihan nito si Larissa na sumunod sa kanya sa shop. Matapos maayos ni Sunny ang kotse,
sinubukan itong patakbuhin ni George. Nang makalayo ito, sinabi ni Sunny na walang dapat makaalam sa kanilang ginawa. Pero sinabi ni Larissa na kalimutan na ni Sunny ang nangyari dahil hindi na siya papayag na maulit pa na pagtaksilan niya si George. Natuwa si Larissa nang malaman niyang regalo pala sa kanya ni George ang kotseng iyon. Isang gabi, habang masayang nagkukwentuhan si George at Sunny, nagpaalam si Larissa na mauna na siyang matulog. Ilang oras ang dumaan, lasing na si George at nakatulog na lang ito sa sofa. Umakyat si Sunny at pagdating niya sa kwarto ni na George, naroon si Larissa na naghihintay sa kanya habang walang kaalaman si George na naulit muli ang pagtataksil ni Larissa. Nang matapos sila, nabanggit ni Larissa na kaya niya pinakasalan si George ay dahil nag-iisa na lamang siya at walang matutuluyan. Pero mula noon, pakiramdam niya parang ibinahay siya ni George sa isang sementeryo. Habang tumatagal, walang kamalay-malay si George sa milagrong nangyayari, lalo pa itong nagtitiwala dahil maayos sa trabaho si Sunny. Katunayan, itinuro ni George ang malawak na lupain na kanyang nabili na ilang buwan na lang palalagyan na ng gobyerno ng diversion road ang harap ng kanyang lupa at magiging daanan na ito ng mga tao. Nakapag-loan na siya sa bangko para itayo ang bago niyang negosyong motorsports park, food court at casino na siguradong dudumugin ng mga customer, kaya ibig ni George na huwag nang mag-isip pang umalis si Sunny dahil walang ibang makakaagapay si George sa negosyo. Sinabi naman ni Sunny na hindi muna ipinaalam kay Larissa para sorpresahin siya ni George sa kanyang plano. Natuwa si Larissa at sinabi nitong matagal na niyang pangarap iyon at pwede silang dalawa ni Sunny ang magtamasa kung mawawala si George. Nabigla si Sunny pero hindi siya papayag na patayin nila si George para lang makuha ang pag-aari nito. Itinanggi ni Larissa na ganun ang ibig niyang sabihin. Ang gusto lang niya ay magsama na sila ni Sunny. Laking tuwa nila Larissa nang ipakita na ni George ang planong itong motor sports park at casino na siguradong hindi lang basta-basta ang kanilang kikitain. Hanggang dumating ang araw na magsimula na ang construction nito sa lupa ni George. Subalit simula noon, nakakaramdam na ng selos si Sunny dahil hindi na siya pinapansin ni na Larissa, kaya naisip ni Sunny na gawin na niya ang ibig ni Larissa na alisin na sa kanilang landas si George. Habang abala si George sa itinatayong motor sports park, isinama ni Sunny si Larissa sa shop at sinabi ang kanyang plano na habang nag-aayos sila ni George sa ilalim ng traktora, hihilahin ni Larissa ang humahawak ng kadena para bumagsak at lalabas na aksidente ang lahat. Nang isagawa na nila ang kanilang maitim na balak, namatay si George, subalit kasamang naipit ang kamay ni Sunny, pinaalis niya agad sila Larissa para hindi ito maabutan ng mga pulis. At nang makasigurado si Sunny na nakarating na si Larissa sa grocery, saka na ito tumawag ng tulong sa mga awtoridad. Ilang oras ang dumaan, naabutan ni Larissa na may mga pulis na sa kanilang bahay, humagulgol ito ng iyak sa bangkay ni George. Matiwasay na nailibing nila si George at mula noon, bagamat patago pa rin ang kanilang relasyon, malaya na nilang nagagawa ang gusto nila. Sa lahat ng oras, sila na rin ang nagpatuloy sa pag-aasikaso ng itinatayong motor sports park ni George. Subalit ang hindi nila alam, lihim na nagmamasid lamang sa kanila ang investigador na si Crawford dahil sa paniniwala nitong hindi aksidente ang nangyari. Tumawag si Crawford sa telepono at sinabi na kailangan pumunta ni Sunny sa police station kinabukasan para sa ilang katanungan. Kinabukasan, maagang inihatid ni Larissa si Sunny sa police station. Nag-aalala si Larissa kung bakit tinatawag ng mga pulis si Sunny. Sa mga oras na iyon, nagmadaling pumasok sina Crawford sa shop ni na Larissa para muling mag-imbestiga sa pinangyarihan ng aksidente. Makalipas ang ilang oras, bumalik sina Crawford sa police station at inimbestigahan si Sunny. Ipinakita ni Crawford na hindi aksidente ang nangyari. May nakita silang tali roon na maaaring ginamit ni Sunny na panghila para bumagsak ang traktora. Isa pang malakas na ebidensya kung bakit 2 beses bumagsak ang traktora na tumutugma sa autopsy report. 2 ang nakitang tama ni Georgesa sa katawan at isa sa ulo, pero itinanggi ni Sunny na ganun ang nangyari. Nanindigan pa rin ito na aksidente lamang ang lahat dahil wala pang kaso, pinauwi muna nila si Sunny sa bahay. Sinabi ni Sunny na may ebidensya ang mga pulis na 2 beses bumagsak ang traktora. Naalala ni Sunny na hindi agad noon namatay si George sa unang bagsak ng traktora. Humihingi ng tulong pa noon si George sa imposisyon ni Sunny at muli nilang pinabagsakan ito kaya naipit ang kamay ni Sunny. Labing nag-aalala si Larissa at sinabi nitong natatakot siyang makulong. Ayaw niyang makulong, hindi dahil sa kanyang sarili kundi dahil sa dinadala niyang anak nila ni Sunny. Nabigla si Sunny sa narinig na buntis si Larissa, ganun pa man, natuwa si Sunny at nangako itong hindi niya pababayaan si Larissa at ang kanilang magiging anak. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Sunny sa kakaisip at sa pagputok ng araw. Maagang sumuko ito sa police station. Nagsinungaling ito na siya lamang mag-isa ang gumawa ng krimen. Inamin nitong tama ang teorya ng mga pulis na
ginamitan nga niya ng tali para bumagsak ang traktora kaya nagawa niyang patayin si George dahil gusto niyang ligawan si Larissa. Nang magising si Larissa, isang sulat na lamang ang kanyang nakita. Sinabi ni Sunny na aakuhin niya ang lahat sa mga pulis upang hindi na madamay pa si Larissa. Gagawin niya ang lahat para patunayan ang pagmamahal niya kay Larissa at alang-alang sa kanilang anak. Ibig din ni Sunny na lumaki ang kanyang anak na matikman ang kasaganahan, hindi katulad niya na lumaking mahirap. Sa pagdaan ng mga taon sa kulungan, nawawala ang kalungkutan ni Sunny kapag nakakatanggap siya ng sulat galing kay Larissa kasama ang larawan ng kanilang anak. Sinabi ni Larissa na miss na niya si Sunny at lagi niyang ipinagmamalaki sa kanilang anak ang sakripisyong ginawa para sa kanila ni Sunny. Subalit ang katotohanang hindi alam ni Sunny, wala siyang naging anak dahil hindi totoong nabuntis noon si Larissa. Hinihingi lamang ni Larissa sa isang babae ang mga larawan ng anak nito na siya namang ipinapadala ni Larissa kay Sunny. Hindi rin totoong mahal ni Larissa si Sunny dahil matagal ng planong ipapatay ni Larissa si George sa lalaking tunay na karelasyon nito. Lumalabas na ginamit lang nila Larissa si Sunny para tuluyan na mawala si George. Samantala, dumating na ang araw ng kaparusahang kamatayan ni Sunny. Sa huling sandali, dala-dala pa rin nito ang larawan ng inaakala niyang anak. Sa katapusan, masayang pinagmamasdan ni Larissa ang kanyang matagumpay na mga negosyo at mga pag-aari na naiwan ni George. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na recaps at iba pang kapanapanabik na recap. Kung meron kayong gustong ipa-recap na mga pelikula o mga paksang nais talakayin, ipaalam lang ito sa comment section. Interesado kaming marinig ang inyong mga saloobin. Hanggang sa susunod mga kayakman, naway patuloy tayong magkasama sa mga darating na recap. Ingat palagi at sana'y magbigay inspirasyon ang mga pelikulang ating pinapanood. Paalam mga kayakman.